Di may mga abogadong kausap yan. Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Oh. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad din eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa Oo, naglakad. kasama sa naglakad niya. Siyempre, Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Yan. Pwede bang wala? Ito for real na ho ito mga kababayan. Senator Loren Legarda versus Boying Ray Mulya. Yan ho ang napakayabang na tugon nitong si Boying Ray Mulya nung tinanong siya kung sino ang naglakad ng mga prangkisa nitong si Congressman Lian Leviste. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, lalo hong tumindi ang bangayan sa pagitan nitong si Ombudsman Remulla at nitong si Congressman Lian Leviste. Ang problema ho dito mga kababayan, nagbabackfire dito kay Boying Ray Mulya lahat ng mga ginagawa niya. Kasi kung pinapaniwalaan ho siya ng ating mga kababayan, bakit ang daming nananalangin, sana magurgur na siya. Tayo ho dito sa PH Update, di ho natin pinapanalangin yan. Ngayon, kung talagang popular sa sambayan ng Pilipino ang mga sinasabi nitong si Boying Ray Mulya, bakit ang daming nagnanasa na sana magurgur na siya? Ito ho mga banat niya dito kay Congressman Leandro Leviste. May connection yan. Rep Leandro Leviste sa Duterte government. Para namang kasalanan ang pagkakaroon ng connection sa Duterte government. Sa bagay, di ba nga pinadala dyan sa The Hague, Netherlands itong si ating Pangulong Rodrigo Duterte na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, nagmamakaawa na ang ICC dahil wala pa rin silang matibay na ebidensya laban dito kay Tatay Digong. Hindi umuusad ang kaso dahil alam nila kahit nasa ICC na si Tatay Digong, sigurado dismiss yan pag nagkataon. Noong 2019, yung franchise kasama nanay niya, Sen Loren Legarda, kasama siya sa naglakad niyan. Nako, matindi ho itong mga kababayan. Diretsahan na hong ikinonekta nitong si Boying Ray Mulya, itong si Senator Loren Legarda sa problema ng kanyang anak. Kaya mga kababayan, sabay-sabay ho natin na tutukan ang mga susunod na kabanata. Ibang klase ho mga kababayan, hanggang dito ramdam ko ho ang ulo nitong si Boying Ray Mulya. Mula nung napasok siya dyan sa DOJ at naging ombudsman siya, anak ng tokwa, daig pa ho ng hot air balloon ang ulo nitong mama na to. Talagang lumaki ho at ang feeling niya very ho siya, yung untouchable siya. Lahat ng pwedeng sagupain, banggain talagang gagawin niya ngayong mga panahon na to. Pero enjoy mo lang yan, Ombudsman Boying. Ika nga umiikot ang bola. Alam mo kung sino yung pinakamatinding tatamaan dito sa lahat ng nangyayari na to sa susunod na administrasyon. Actually, itong si Marcos Jr., lang ho ito. Ang dating parang pun lang ho siya nitong mga Remulla. Kasi kung anong gustong mangyari nitong mga Remulla na to, yun hong nangyayari ngayon sa ating bansa. Pakinggan nyo ho mga kababayan ang napakahambog na banat nitong si Boying Ray Mulya kaugnay dyan sa usapin na yan ng prangkisa nitong si Lian Leviste. Nung una ang issue binenta niya. Ngayon paglakad na dahil na proseso nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang problema. Inuuna ang preskon, inuuna ang yabang kaysa sa ebidensya. Palakpakan ho natin itong si Boying Ray Mulya. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema natin. Hindi lang, yung bureaucracia. Pangalawa na lang yung kuryente. Yung tipong kurakot na gobyerno, yan ang number one na problema. Yung kuryente, pangalawa na lang yan. Napaka-unstable ng politika sa ating bansa kasi iniuna ang politika kaysa sa mga ika nga makapanghikayat ng mga investor sa Pilipinas. Hindi yung kuryente. Pangalawa na lang yan. Sa tingin natin mga kababayan, yung pagiging unstable ng gobyerno kung bakit walang nagpupuntang mamumunan. Sige, halimbawa na lang mga kababayan, ang ekonomiya natin, ay pagpalagay na lang natin mga kababayan, mababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Pero maya't maya ganito nababalitaan ng mga investor, kurakot, hindi maproseso yung mga business permit, yung para operation permit, para matuloy-tuloy yung business. For example, mabalitaan nila yan. Sa tingin, may kinalaman ba yung business permit, yung permit na kinuha nitong si Congressman Lian para mag-operate yung kanyang business?
dito sa mataas na presyo ng kuryente. Wala, bureaucracy ho. Yung kakurakutan ng mga government official, ng mga ahensya ng pamahalaan. Gusto nila, pagka merong startup, merong business na mag-uumpisa, dapat meron silang pakimkim dyan. Di ba? Ang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko. Naku, galit si Boying Kelly yan. Ba't galit siya? Yung mga kaibigan mo dyan sa House of Representatives kasama sa listahan niya, palakpakan. Hindi, nagtatanong lang naman. Hindi kita pinagbibintangan. Kasi dati kang congressman, di ba? Ibig sabihin, marami kang kaibigan dyan. Tapos Brad Mupay, ang dating Speaker of the House, 19 Congress na kung saan pinanggalingan na sandamukal na kakurakutan sa Pilipinas. Kaya ngayon, yung batang nagbubulgar sa mga kabalbalan sa administrasyon ni Marcos Jr., galit na galit ang ombudsman, palakpakan. Di ba? Walang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi ka na naintindihan yung corporate structure niya eh. O, sino kasama niya? Akala mo naman talagang intindi niya. Ayun, si Tevez nakakwit doon sa kaso niya noong 2019 na isinampa sa kanya, isinampa sa kanya yung mga kaso laban dito kay Digamo. Pamira, unahin nyo muna ang trabaho bago pa bida, bago pa boka. Di may mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad din eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama nanay niya. Naku, problema yan, Boying Ray Mulya. At sa bagay, sa pwesto mo na yan, ombudsman, talagang lahat sasagasakan mo. Ika nga, kasi pagka hindi mo ginawa yan, ika nga, make or break lagi yung laban ho nila dyan, mga kababayan. Pagka hindi ho nila trinabaho itong si Congressman Lian, ayan, yung bata na yan, naku, ano yan? Hindi pa ho tumanggap ng MOO yan. Kaya naku-curious tayo noong congressman niyang mama na yan, magkano kaya ang MOO na nakuha niyan sa sambayan ng Pilipino? Naku-curious lang tayo, ha? Ito kasi si Leandro Leviste, walang tinanggap na maintenance and other operating expenses yan sa kanyang opisina bilang congressman. Ngayon naku-curious tayo, nung naging congressman ba yan si Boying Ray Mulya, magkano ang MOO tinanggap niya sa sambayan ng Pilipino? Ang kanyang opisina, di natin sinasabing masama yan. Ang tanong, liniquidate ba niya ng maayos yan? Genius. Kung makabanat ka naman dito kay Congressman Lian, di ba? Parang di ko naman alam. Hindi ko talaga alam. Kasama dun sa naglakad. Kasama sa naglakad yan. Siyempre. Incumbent yun eh. Pero siyempre, kunyari, ano siya? Arm's length. Arm's length siya. Pero chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Yan. Pwede bang wala? Ba? Di ba? Hindi naman, kunyari, ganito. Ganito ang malaking problema dyan. Yan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time, 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act. 12,000. Nagawa mo ba? Binigyan ka ng franchise. Binigyan ka ng franchise. Exclusive franchise pa. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, I suppose, exclusive yan. Ang tanong, nag-operate ba yung business? Hindi naman kasi hindi naibigay yung permit sa kanya noong 2022. 2019 nag-grant yung franchise, 2022. Hindi ko alam kung parehas na franchise yung tinutukoy namin. Sabi kasi nitong si Congressman Leviste, hindi nag-operate kasi yung mga karampatang permit hindi ipinagkaloob sa kanya. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Meron. So, ang tanong lang Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Itong mama na nasa taas, wala daw siya. Meron sila kasama diyan itong nasa taas. Wala daw politika pero kasama nila ombudsman, palakpakan yung klase talaga. Ang tawag ho diyan bolahan, na. Pagka naniwala kayo diyan isa ho kayo doon sa mga sa bagay, wala nang naniniwala kay Boying. Noon nga nabalitaan na nagurgur siya, ang daming nagpa-party sa social media. Pero hindi tayo kasama dyan, oy Boying ha. Ako ang isa sa pinakaunang nagpatunay na buhay ka. Yan, di ba? Ako pa mismo unang nagsabi na huwag kayong magnasa na mayroong mangyaring masama dito kay Boying Ray Mulya dahil gusto ko na makita niya na maging presidente si VP Sara. Tandaan natin mga kababayan, hindi lahat ng gusto natin sa buhay makukuha natin. Okay? Hindi lahat ng kahit paano mo ipilit, kung hindi yan para sa iyo, hindi yan mangyayari. Diba? Siguro makukuha, yung iba nating kagustuhan, makukuha sa pilit at makukuha sa tiyaga, pwede. Pero merong bagay-bagay na kahit
paano natin gustuhin, hindi mangyayari. Nandyan na yan, ika nga, tadhana, nagdesisyon yan. Walang Boying Remulla na makakakontra sa pagiging pagkakatalaga bilang presidente dito kay VP Sara sa 2028. Yan lang. Ang kayabangan at kahambugan, siguro ngayon bebenta yan. Pero later on sa 2028, nako, tablado yung mga hambugero at mga mayayabang na Yun yan. bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang Ano, panahon. ito nga yun eh. Yeah. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, yung mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Oo. Ayaw nilang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na eh. Naka-allocate na yung fit. Allocable din? Grabe. Yeah, yun. Naging allocable. Naging allocable. Hindi, Vocabulary yan. alam mo, 2008, 19 yung franchise. O di, naging allocable yan mga 2018 pa lang. Allocable din pala. Oh. Sa mga susunod na araw, gusto ko natin marinig yung mga punto de vista nitong si Senator Loren Legarda sa mga banat na yan, itong si Boying Remulla. Kasi damay-damay na ho ito. Ika nga talagang itong si Boying Remulla lahat to sasagasaan niya dito sa isa na to. Kasi yung mga hawak na dokumento nitong si nitong si Congressman Leviste, asitangin natin mabibigat ho talaga. At sigurado malulumpo ang administrasyon na to kung sakaling lumabas yung mga dokumento na yun. Pahirapan nyo na siya at lahat-lahat sa mga buwisit na prangkisa na yan. Wala kaming pakialam dyan. Yung mga dokumentong hawak niya, yun ang pagpupukusan namin dito. Idamay nyo na lahat ng gusto nyong idamay pero hindi natin matatago ang katotohanan na ika nga maraming umaaray sa mga isinisiwalat nitong si Congressman Lian Leviste. Rekta ho tayo dito sa interview nitong si Congressman Lian pagkatapos ho ng kanyang pagsasamba ng tawag dito libel case laban dito kay Auntie Claire. Nandito ho si itong si JV hindi ho siya kumikibo dahil kaklase niya sa Senado yan si Senator Loren. Ito naman wala namang pakialam to. Ika nga, kumbaga do or die to ngayong mga panahon na to kasi pagka naging presidente si VP Sara, talagang yung mga walang ya sa pamahalaan, may kalalagyan kayo. Anak ng tokwa, lalo na yung hindi rumispeto sa saligang batas doon sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sino-sino kasi yung mga walang niyang opisyal ng pamahalaan na yon? Nako, yung nag-group effort sila talagang hindi na pinababa ng airport itong si Tatay Digong. Ika nga, airport to airport ang nangyari. Hindi na ho siya pina-immigration. Pambihira, di ba? Diniretso pala sa sa Villamor. Immigration pa. Pagkatapos nun, rekta na siya sa The Hague, Netherlands. Yung mga walang yang opisyal ng pamahalaan na yun na gumawa kay Tatay Digong na ganon, panahon nyo to. Magsigasigaan kayo. Magyabang-yabangan kayo. Di ba? Pero pagdating ng panahon, ika nga, merong oras ang lahat ng bagay, ika nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na kayo natuto. Tayo naniniwala dyan at yan ang pinanghahawakan ho natin dyan mga kababayan. Congressman Lian, banatan mo na yan si Boying pala, malicious sorry. intent. Dahil binilang ko po pagkatapos ng ating pagsasampa kanina, mga 20 na ang mga episodes ng kanyang vlog patungkol sa akin. At kung hindi po ako nagkakamali, ngayong gabi may isa pang bagong episode. Kaya magti-21 na. Kaya kung ang ibang mga kawani ng gobyerno ay gagawa ng ganyang karaming vlogs din tungkol sa akin, isasampahan ko na rin po sila kung sila po ay may libelous mga statements. Opo, bakit po sa tingin ninyo libelous po yung kanyang naging pagtalakay? Kasi ang maaaring maging depensa niya, ang kinukot lang niya ay itong si Ombudsman Remulla. Unang-una po, sinabi niya na sang-ayon siya sa mga sinabi. Tapos may mga dinagdagan din siya sa kanyang mga pahayag na sinulat ko po sa aming affidavit na sa tingin niya talagang naglabag ako sa batas. Hindi po niya sinabing ito ay galing kay Ombudsman Remulla in all of the times that she said it. At dahil siya po ay isang vlogger, hindi naman lang niya trabaho na mag-report ng balita. Hindi po siya newscaster. Siya po ay nagbibigay din po ng kanyang opinion. At
marami mga nanonood sa kanyang vlog, kaya baka yung mga nanonood naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya siya po talaga ay may intent na i-discredit ako. Kasama na rin po sa fact na may mahigit ng 20 episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Opo, maaari ba nating pag-usapan yung issue na yun na Congressman, lalo na yung allegation po ni Ombudsman Boying Remulla? Opo, kaya po ito po ay perfect libel case dahil parang binawin na nga nila yung sinabi nila eh. Ang sinabi po kasi nila, binenta ko ang prangkisa at gumawa ako ng pera mula sa prangkisa. It's plainly wrong because hindi ko binenta yung kumpanya na may prangkisa. Yung binenta kong kumpanya ay hindi yung itinutukoy nila na may prangkisa. At mukhang hindi lang po siya nag-research kahit na nasa Google lang po ang impormasyon tungkol sa anong kumpanya ang binenta ko. At ang Meralco mismo ang nagpahayag na yung binili nilang kumpanya ay hindi yung itinukoy nila na may prangkisa. Pagkatapos po nito, sinabi din nila na binenta ko din naman din po yung kumpanya kahit hindi sa Meralco, pero hindi ko po siya binenta. At yung franchise mismo ay may mga provision din na kung after 2 years, walang operations, ito po ay revoked. Kaya at the time na ako po ay nag-assume office, hindi na rin po existent ang franchise na ito dahil tumigil po ang kanyang operasyon dahil hindi po siya nabigyan ng mga necessary government permits sa taong 2022. At for many of these reasons, hindi po totoo ang kanilang mga sinabi na may binenta akong prangkisa at lalong hindi totoo na kumita ako sa negosyong ito. Dahil gusto ko pong mag-comply with exceeding caution sa batas, itinigil namin. Grabe ho itong si Boying Remulla. Itong mga Remulla na to, grabe ho talaga. Talagang lahat ng kapangyarihan, lahat ng pagiging siga-sigaan, ano ho nila, yung tipong asta nila, ganito siguro asta nila dyan sa Cavite. Ganito ho siguro yung tipong, parang ang dating untouchable sila. Ang dating ha, yun kasi yung ano nila yung tawag dito, yung imahe na parang na isasalarawan sa kanila sa social media. No wonder kung bakit ngayong mga panahon na to, ang daming banas na banas sa kanilang dalawang magkapatid. Kasi napakahambog ho ng mga atake nila. Yun, hindi na yung, hayaan natin gumulong ang batas. Pero kami, yung tipong meron pang pinaniwala tayo, genius tang. Meron pang mga ganong banat, ombudsman ka. Kaya ngayong mga panahon na to, mas base sa aking nakikita, mas pinapaniwalaan ng mga kababayan natin itong si Congressman Lian at yung kanyang mga sinasabi kumpara dito kay Boying Remulla. Kasi yung bata talaga, ilinalabas niya yung mga kabuktutan sa pamahalaan. Di ba? Hindi niya naman kasalanan na sa kanya binigay ni Cabral o nitong si Vince Dizon yung mga dokumentong isiniwalat niya. At hindi ho nagustuhan noong mga makakapangyarihang opisyal ng pamahalaan. At imbis na suportahan ng ombudsman, kumbaga first time niya si congressman pero yung lakas ng loob niya kahit na mga colleague niya yung matatamaan sa mga expose niya dahil para ito sa sambayanan, talagang nakikipagsabayan siya. Ngayon, itong veteranong politiko na si Boying Remulla, talagang ang dating hindi literal na binabraso, ang dating sa kanyang pagsasalita, sa kanyang asta, di naman ho kasi natin maitatago na napakamakapangyarihan ho talaga ni Boying kasi best friend niya si Marcos Jr. Kayo ba naman binraso ang kanyang daan para mailagay siya diyan sa pagiging ombudsman niya na yan, di ba? Kaya talagang yung pagiging hambugero talagang napakayabang ngayong mga panahon na to. Kitang-kita ho natin yan dito kay Boying Remulla. Kaya ombudsman, pag merong mga rumor na o mga kumakalat na balita sa social media at kayong nasa gitna nito na kung saan pinapakalat o marami nagtatanong sa mga kababayan natin, sa tingin nyo ba kailangan na magpahinga, kailangan na magganito? Huwag ho kayong magtaka kasi yung imahe nyo sa social media ay napakapangit. Halimbawa ako, BBM vlogger ako ngayon mga panahon na to, admin vlogger ako, didepensa akong kayo, mumurahin ho ako na sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang, huwag ho kayong magalit ha. Halimbawa ako, BBM vlogger ako,
ako, taga-suporta ako ng administrasyon. At i-justify ko yung sinasabi ni Secretary Boying Rim, ay nitong si Secretary yan, DOJ, tapos Ombudsman Kahit na wala na sa DOJ yan, alam naman na, huwag na tayo maglokohan. Diba? Lahat ng kumpas dyan, kanino ba yan? Diba? Isipin nyo na lang mga kababayan, anong sasabihin ng mga tao sa akin kung sakaling depensahan ko yung mga action na yan? Yung bata, ilinalabas niya lang kung ano yung mga nakalagay sa listahan. Saldi ko, sinabi niya na lang kung ano ang kanyang ginawa bilang appropriation chairperson. AI, tapos dito naman kay Lian Leviste, walang magpapatunay dahil namatay ng pinagkuhanan ng dokumento. Ang labo. Talagang mamumura ka sa sambayan ng Pilipino at ipapanalangin ka nila na kung ano-ano. Kung sakaling gawin mo yung ginagawa na yan, itong si Boying Rim. ng operations kahit na malaki na po ang aking ininvest sa negosyong ito dahil gusto nating siguraduhin na tayo ay magko-comply sa batas. Opo. Ang nababanggit nyo po na may prangkisa, itong Solar para sa Bayan Corporation. Linawin ko lang po, existing pa rin yung kanyang prangkisa pero wala nang operasyon, Congressman? Ano lang ho yan, parang franchise din ho ng SMNI yan. Ganyan din ho ginawa nila dyan, matinding panggigipit. Kaso itong kay Kong Lian, hindi talaga nag-ooperate. Itong sa talagang wala nang violation, walang kung ano pa man, suspended ho sila hanggang sa ngayon. Ay, hindi po. Dahil wala siyang operasyon mula 2022 pa, ayon sa probisyon ng prangkisa, within 2 years, ipso facto revoked o automatically nawala na yung prangkisa. Sa 2022, meron din pong ipinasang general law na repeal o amend ng mga legislative franchises katulad nito. Kaya basis din po sa general law ng 2022, wala na rin po ang prangkisang yan. At panghuli, meron din po kasing requirement sa prangkisa na ang DOE ay magbigay din ng implementing rules and regulations na hindi po inilabas ng DOE. Para sa maraming mga dahilan, na revoke na po ang prangkisang ito. Pero hindi talaga ito nakapag-operate, sir, or mga ilang taon lang nakapag-operate bago kayo nakapag-desisyon noong 2022 na... Lahat ho nang nangyayari yan mga kababayan, konektado ho sa lahat yan sa sa 2028. Sa tingin natin Ngayon, ang silver lining dito, o pwede natin sabihin na blessing in disguise sa nangyayari na to, dumadami ho ang kalaban ng administrasyon. Diba? Yung tipong mga kagaya ni Loren Legarda, kahit mag-independent yan, maraming naniniwala dyan sa alin na yan. Sa totoo lang ito walang bulahan ito. Yung Loren Legarda na pangalan, household name yan. Kahit na walang partido yan, narinig nila yung Loren Legarda, talagang pinaniniwalaan ba? Diba? Very catchy, Loren Legarda. Diba? Yung lahat yan kilala. At sigurado panalo yan pagka tumakbo ng senador. Hindi ko pa alam na natalo ng senador. Sigurado panalo yung Loren Legarda na yan. Sinong papaniwalaan nila? Loren Legarda o itong si aso ni Marcos Jr. na Boying Remulla? Kayo na ho mag-comment dyan sa baba. Hindi na mag-operate. Actually, ako po ay nag-invest para sa mga planta ng kumpanyang ito at napakasakit po na kahit nandoon yung mga solar panels, hindi po sila umaandar dahil hindi po ibinigay ang permit to operate ng plantang ito. Opo. And needed pa ba ng Solar na para sa Bayan Corporation na mag-info sa Kamara na hindi kami nakapag-operate na since 2022? Or automatic na po yun batay po sa batas sa prangkisa ng SPBC? Excited ako. Gusto kong sana mag-privilege speech itong si Senator Loren Legarda kaugnay sa mga pinaggagawa nitong mga official ng pamahalaan na to. Na kung sino pa naglalabas ng kabuktutan sa pamahalaan, sila pa ang ginigipit ng mga kalaban sa politiko o mga kakampi o mga nasasagasaan, di ba? Excited tayo. Gusto nating marinig yan. Kung sakali sa pagbubukas ng session sa January 26, sana mayroong mag-privilege speech kaugnay dito sa mga usapin na to. Definitely po automatic kasi napakalinaw po sa batas nakalagay ipso facto revoked. Pwedeng sinabi na sana na kailangan mong i-notify ang Kongreso kahit walang sabihin lang na revoked, nakalagay ipso facto revoked. Pangalawa po, separate point yung
my general law na nakalagay that this new law hereby repeals and amends all of the legislative franchises affected by this law. Opo. Kung i-google mo ang nabanggit na pag-divest po nyo po, marami na mga artikulo lumalabas dito po sa SPNEC, yung SP New Energy Corporation. Alin po ba yung nauna, sir? Ito o yung SPBC? At ano po yung connection nito sa dalawa? Nabanggit nga ng Meralco last time na opo, na separate itong dalawa na ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa prangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po naman ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanya ito dahil ito po ay isang publicly listed company. May nakikita na po ba kayong pattern or dahilan na duda po ninyo? Bakit? Saglit lang, ako yung naglalabas ng mga issue na imbestigahan itong mga issue ng corruption, lalo na itong sa Cabral Files. Bakit ako na naman yung iniimbestigahan? Unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung nasabi niya na binenta ko yung prangkisa tapos kinoreksyon ng Meralco, umanap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE. Na nilinaw ko din po, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa, hindi po ang kumpanya na pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po ang iba naman na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. At pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno. Kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre, ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga kusang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin. At dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy, na pinakamalaking investment din ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang maling impormasyon tungkol sa mga solar projects at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Opo, kung ang nabanggit ni Yusek Castro, kaya daw niyo siya
sinampahan ng kaso para patahimikin? Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin. Kasi kung mananalo ako sa kaso ito na 110 million pesos tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa karagdagang 110 million pesos. Kaya okay din po siya na hindi na lang tumahimik. Opo. Bago lang si partner MJ po. Galing Yun nga talaga po to. yung next na tanong ko po, dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government, and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo opisyal na statement ng pamahalaan. Correct. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog, umaatake siya kahit ng kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nais na ang ating gobyerno ay Pero wag mong ibulgar yan kung Lian. Tayo dito sa PH Update, mahal na mahal natin yan si Auntie Claire, di ba? Ako, ano lang yan kumbaga si Auntie Claire, siya yung tagapagligtas natin dito sa Pilipinas. Siya yung ika nga kung wala si Auntie Claire, hindi gaganang administrasyon ni Marcos Jr. Tama lang siya dyan. Yung pagiging lukarit niya yan ang ating kailangan sa pamahalaan ni Marcos Jr. Paano pagka pinalitan ng mahusay yan sa bagay, kahit anong husay mo pa, kung puro kabangagan ang ginagawa ng administrasyon, sigurado walang mangyayari. makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, di pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Opo, kung reading, wag naman sana kasi baka ang Pangulo na ang mapag-usapan at hindi na si Yusek Claire ang mapag-usapan pag siya umalis sa kanyang pwesto. Doing a good job. Kung, tingin mo. Kaya si Yusek Claire ay center pala of attention. Baka yun po ay deliberate, no? Oo. Pero sir, yung Facebook post po ninyo, no? Yung po inyong post sa Facebook kasama si President BBM, yung sinabi po ninyo na lumikha ng 10,000 na mga trabaho sa ating mga kababayan, bilang may experience po sa business. Actually, we're courting foreign investors, Congressman, na mag-invest sa Pilipinas. Ano tingin niyo, sir, na mismong lokal na investment ay ginaganito po sa kasalukuyang administrasyon wherein parehas tayong nangihikayat ng mga negosyante abroad na maglagak po ng papuhunan sa Pilipinas? Grabe po talaga ang epekto sa mga investors ng mga pangyayari tulad nito, at baka hindi coincidence na kasabay nitong mga pangyayari ngayong linggo, naging record low ang peso to dollar ng 59 to almost 50 centavos to 1. At ang foreign direct investment ay nasa post-COVID low. Uulitin ko po, yung project ko sa Nueva Ecija na groundbreak ni PBBM, ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025. At
nahihiya po ako, to be honest, sa mga nagtiwala sa ating bansa at nagpasok ng kanilang pera para may sakatuparan ang magandang proyektong ito dahil biglang nadamay ang kanilang investment sa mga vlog ng ating administration USEC. At ang madadagdagan ko, ang dahilan na ibang mga negosyo ay hindi din natutuloy ay sa iba't ibang mga level ng ating gobyerno, may mga nanghihingi sa mga negosyante. At in fairness naman sa Pilipinas, sa buong mundo, ito ay di umano ay nangyayari. Pero minsan daw, kaya nanghihingi, kaya nagpapataw ng multa ang ibang mga opisyal o nagbibigay ng mga demand letters o nag-intimidate sa media ng mga negosyante ay sa kadahilanan na may posibilidad din na ang mga negosyante ay may iaalok sa mga opisyales na nagpapahirap sa kanila. I'm not implying anything about anyone in this situation, and I am saying this very delicately, and only in this instance have I said this, but I think that at least there is a perception that when any government arm is speaking very publicly against any private business, that iisipin ng iba kahit na walang ganitong nangyayari na baka may financial reason na yung mga nagsasalita ay nagdidi umano'y shake down sa mga investors na ito. At muli, kahit na hindi po ito totoo, the fact na may mga ganitong mga pahayag very publicly ay maaaring mag-discourage sa additional investment sa Pilipinas. Correct. Kong. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo tapusin, kung gusto nyo panoorin ang kabuuan ng interview na yan, itong si Congressman Lian, nasa ano na ho tayo dito, nasa 24-minute mark, no? Punta lang ho kayo sa Sunshine Broadcast. Punta lang ho kayo dyan. Dyan ho tayo makakapanood ng talagang mga dekalidad na balita at talagang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yung totoo lamang, di ba? Yung sa mga ibang network, kahit ganun slogan nila, huwag kayong maniniwala dyan. So Luis, maraming salamat ho. Palinadang Pilipinas. Bakbakan na to. Legarda versus Remulla ho ito mga kababayan. Mali, Leviste Legarda versus Remulla.